ang lupang hinirang, hiling ng patawad sa aming bayan. Tingin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Ikaw ang pag-asa ng kapayapaan, ang kasaganahan sa aming bayan. Dinggin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Kung sakaling puso'y lumayo, nanunumbalik sa'yo, Panginoon, dinggin mo. Sa'yo walhati lahat ng papuri, sa aming salinlahi, ika'y maghari. Dinggin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Dinggin mo ang dasal ng bayan mong mahal. Sa yakap mo, Yahweh, ako'y maghihimlay. Ayoko nang mawalay, kapayapa'y taglay. Ang buhay ko'y tunay kong alay, pagkat sa'yo'y aking taglay. O Yahweh, Yahweh, kapahingahang tunay, sa yakap mo ako'y mahimlay. Kay hirap ng nag-iisa sa buhay, higit pa kung nasanay na may karamay. Mga mahal ko sa buhay, sa'kin nawalay. Oh, ngayon ang hanap-hanap ko'y kagalakan, kasama karamay sa'king kabigatan. Sa puso ko'y tila may kulang, nais mapunan. Alam kong kailangan sa yakap mo, Yahweh, ako'y maghihimlay. Ayoko nang mawalay, kapayapa'y taglay. Ang buhay ko'y tunay kong alay, pagkat sa'yo'y aking taglay. O Yahweh, Yahweh, kapahingahang tunay,
kailan di nagkulang ang iyong kalinga. Katiyakan sa buhay ko'y minsan pa'y nakamit na, pagkat tunay na sa yakap mo, Yahweh, ako'y mahihimlay. Ayoko nang mawalay, kapayapa'y taglay. Ang buhay ko'y tunay kong alay, pagkat sa'yo'y aking taglay. Oh Yahweh, Yahweh, kapahingahang tunay. Ayoko nang mawalay pa ako, Yahweh, sa yakap mo. Pangamba ay nabawi na sa puso ko, wala nang ang kulang, pagkat sa yakap mo, Yahweh, ako'y mahihimlay. Ayoko nang mawalay, kapayapa'y taglay. Ang buhay ko'y tunay kong alay, pagkat sa'yo'y aking taglay. Oh Yahweh, Yahweh, kapahingahang tunay. Oh Yahweh, Yahweh, pag-ibig mo ang tunay. Oh Yahweh, ang buhay ay walang lumbay. Sa yakap mo ay mahimlay. Sa yakap mo, Yahweh, ako'y mahihimlay. Welcome to our 40 days prayer and fasting for the Philippines initiated by PCEC. Let me read the passage from 2 Chronicles chapter 7 verse 14. The word of the Lord says, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land." Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na kami ay makapanalangin kasama po ang Body of Christ, ang mga pastor, ang mga simbahan, Panginoon. Tunay nga na kung saan kami ay lumalapit, Panginoon, ay ang bisa ng panalangin, Panginoon, ang pinaka mabisang paraan upang kami ay makalapit, makadulog sa inyo, sa iyong trono ng biyaya, Ama. Tulungan niyo po at samahan po kami sa lahat ng aming mga ipapanalangin. At tulungan niyo po din ang aming tagapanguna, ang magbibigay ng mensahe sa araw na ito. Ikaw po ang siyang sumaamin, Panginoon, simula hanggang wakas, Panginoon, ng aming panalangin para sa aming bansang Pilipinas. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa umaga pong ito, pagbulay-bulayan po natin ang kaninang binasa, 2 Chronicles 7:14. Ito po ang sabi, "Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako at tatalikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang mga ani." Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. Gusto ko po munang pag-aralan natin yung konteksto ito para pagbulay-bulayan po natin, sapagkat dito po natin makikita kung paano pagpalain ng Panginoon ng bansang Pilipinas. Kung ating titingnan yung teksto, yung mga previous chapter at verses, makikita po natin ito yung kasagutan ni Yahweh sa panalangin ni Haring Solomon pagkatapos po niyang italaga yung kanyang templo. Sa chapter 6, makikita po natin verse 2, "Pinagtayo ko kayo, Panginoon," ito ang sabi ni Haring Solomon, "ng maringal na bahay, isang lugar na matitirahan ninyo magpakailanman." Verse 4 sinabi niya, verse 3 sinabi niya,
Pagkatapos ay humarap ang hari at binaspasan ang buong sambahayang Israel. At sa verse 14 ng chapter 6, ito po ang panalangin ni Haring Solomon. Yahweh, Diyos ng Israel, walang Diyos na katulad ninyo sa langit man o sa lupa. Tinutupad ninyo ang mga pangako ng inyong mga lingkod, tapat ang pag-ibig at ipinapakita ninyo sa kanila habang sila'y nanatiling tapat sa inyo. At makikita po natin sa mga sumunod na chapter and verses, maraming panalangin at pasasalamat si Haring Solomon kay Yahweh sapagkat tapat si Yahweh sa pangako niya kay Haring David na kanyang ama at kay Haring Solomon. Alam niyo po mga kapatid, sa umagang to, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Dumating man ang napakaraming mga challenges, pabago-bago man ang panahon, ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga salita ay mangyayari sa kanyang itinakda. Magkakaroon ito ng katuparan. Sabi nga ng Biblia, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. At kaya nga nakuha natin yung teksto na ating binubulay-bulay sa umagang to. Sabi niya sa 7:12, isang gabi, dahil sa panalangin ni Haring Solomon, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin at tinatanggap ko ang lugar na ito upang dito kayo maghandog. Isasara ko man ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ang balang upang sa lantay ng lupain ito, magpapadala man ako ng salot sa aking bayan. At 7:42 yung teksto natin, ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan, ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Po rin po ang ating teksto. Una, mga kapatid, noon pa man hanggang ngayon, ang pangako ng Panginoon sa Biblia ay binigay na sa atin. Subalit nasa atin kung paano natin to pangahawakan sa ating pananampalataya. Punong-puno po ang Biblia ng mga pangako ng Diyos. Sabi nga ni Vance Hubner, he observes na pinag-aralan po niya ang kabuuan ng Biblia at ang sabi po niya, there are approximately 8,810 promises in the entire Bible. Napakarami. In the Old Testament, and there are 7,706 in the New Testament. There are 1,104 wonderful promises sa Biblia. Deuteronomy chapter 20 has 133 promises, which is more than any other chapter in the Bible. We're setting in the premises when we ought to be studying on the promises. Yun po yung kanyang pag-aaral sa Biblia. Napakaraming pangako ng Panginoon. Libo-libo ang pangako ng Panginoon sa Biblia. Pero hindi automatic na mangyayari sa atin. Nasabi ng ating teksto, may hinihingi, may kondisyon ang Panginoon kung paano dumari ang pagpapala sa isang bansa. Nananalangin tayo sa bansang Pilipinas, pinagpapala ang ating bansa at pagpapalain pa. May kondisyon ng Diyos para matupad ang pangako niya sa buhay natin. Nananalangin natin at patuloy tayong nananalangin ang bansang Pilipinas ay pagpapalain ng Panginoon sa ekonomiya, sa kabuhayan. Hindi imposible yun at nangyayari na. Pero ano yung kondisyon ng Panginoon sa ating teksto? Una, kailangan tayo magpakumbaba. Ang bansang Pilipinas, ang mga mananampalataya, ang bawat sa atin ay kailangan magpakumbaba. Hindi ang ating sarili ang nasusunod, kundi maging dependent tayo sa kalooban ng Diyos. Total surrender, Lord. We are powerless, we are empty. Pero Panginoon, may magagawa ka sa aming bansang Pilipinas. The second one is manalangin. Mahalaga ang panalangin. Hindi lang ito ritual na ating ginagawa araw-araw, kundi ito ay pakikipag-usap natin sa Diyos. Hindi, Lord, ang gusto ko masunod. Lord, ang gusto mo para sa amin ang dapat pong masunod. Po pwedeng marami kang activities sa iglesia. Po pwede kang maraming activities sa mga ministeryo. Pero may problema yung relasyon natin sa Panginoon. Kailan ka ba huling nag-devotion sa Diyos? Gaano kainit ang iyong pananampalataya, ang iyong devotion sa ating Diyos na buhay? Hanapin siya. Yun ang pangatlong kondisyon. Unawain natin ang kanyang kagustuhan,
I-realign natin ang ating sarili sa kagustuhan ni Lord at sundin mo ang mga prinsipyo sa salita ng Biblia. So mahalaga po mga kapatid na hinahanap natin ang kanyang kalooban. At sabi po sa pang-apat at talikuran ng ating kasamaan, paghingi ng kapatawaran sa harapan ng ating Diyos. Napakahalaga po at kailangan nating makita na sa harapan natin, very transparent tayo sa harapan ng ating Diyos na buhay. Ito ang sekreto kung paano ang pagpapala ng Panginoon sa bansang Pilipinas ay mangyari. May kondisyon ng Panginoon. Panghawakan natin ang pangako ng Diyos at tayo lamang po ang pwedeng gumawa niyan sa ating sarili, sa ating pananampalataya. Malaki po ang magagawa ng panalangin. Ang bansang Pilipinas ay pinagpapala na ng Diyos sa ating kabuhayan, sa ating ekonomiya. Subalit kung lahat tayo, lahat ng iglesia, lahat ng mananampalataya, lahat ng mga tao sa bansang Pilipinas mananalangin, naniniwala po ako na sasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Magandang umaga po at sa Diyos ang papuri. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa mga pagkakataong kami natipon-tipon sa mga gawaing ganito na kami lumalapit sa iyo. Aming itinataas sa iyo ang aming ekonomiya, our Philippine economy, that you would bless its growth and stability. We pray, Father God, na napapanatili ang paglago ng aming ekonomiya. Ikaw mismo, Panginoon, ang aming Diyos na nagbibiyaya sa pangangailangan ng bawat isa. Aming itinataas rin ang mga tao na gumagawa ng polisiya, na bigyan mo sila ng karunungan para ang mga bagay na ito ay nakakatulong sa mga mamamayang Pilipino at sa mga taong nangangailangan din. Biyayaan mo ang bawat isa with the wisdom that comes from you with financial stability. Lord, also at this time, aming itinataas lahat ng mga business owners at mga entrepreneurs. Biyayaan mo sila ng karunungan na nanggagaling sa iyo para they would be responsible sa kanilang mga entrusted na mga negosyo. Provide their needs as well as they would be provided with the necessary grace and wisdom na sa kanilang pagtulong sa mga kapwa ay ito rin ay isang ministeryo at kaparaanan para ikaw ang aming itinataas at sinasamba. Bless them with integrity, Lord, sa mga business practices sa Pilipinas. Aming itinataas lahat ng mga tao na binigyan mo ng karunungan at katalinuhan sa pag-create ng wealth. Biyayaan mo sila ng grace, the necessary grace, biyaya na kailangan nila sa kanilang pag-lead sa mga negosyong ito. Aming itinataas na bigyan mo sila ng vision at mission sa buhay na sa kanilang negosyo, iniisip nila ang kapakanan ng mga Pilipino at lahat ng mga kanilang tinutulungan. At ito'y kaparaanan din para ikaw ay kanilang itaas at sambahin sa lahat ng kanilang ginagawa. Salamat Panginoon sa aming ekonomiya. Kami nananalig pa rin sa iyo at we are trusting you that everything will be well as we entrust to you our Philippine economy. Even sa mga panahong ito, as we face uncertainties, ikaw pa rin Panginoon ang aming katatagan, ang aming Diyos na buhay na tumutulong sa bawat isa to create wealth for your greater glory and honor. This is what we desire and pray and thank you for in Jesus' name. Amen. Aming Ama at aming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin upang magkasama-samang ipanalangin ang bansang Pilipinas. Kaya nagpapasalamat din kami sa aming presidente sapagkat alam namin na ikaw, Panginoon, ang naglalok o naglagay sa kanya sa pwestong iyon upang pangunahan ang bansang Pilipinas. Kaya nga po Panginoon, lumalapit kami sa iyo upang ipanalangin at bigyan siya ng karunungan na makakilala at marinig niya ang iyong salita sapagkat alam namin na kung ang isang pinuno, lalong higit ng aming bansa, ay kikilala sa iyo, naroon ka at kikilos upang pagpalain ang aming bansa. Kaya nga Ama, dalangin namin na pangunahan mo siya at bigyan siya ng karunungan at matagpuan niyang ikaw ang Panginoon. Gayon din po, lumalapit kami para sa bansang Pilipinas, sa mga taong naghahanap ng mga trabaho. Nawa po sa tulong ng bansa naming Pilipinas at ng mga leaders at public servants ay magkaroon ng mga opportunity sa bawat mamamayang Pilipino na magkaroon ng tama at akmang trabaho na mapapakita nila ang kanilang kakayanan sa paglilingkod at pagtatrabaho.
Nawa po, Panginoon, kumilos ka at bigyang katuparan iyon upang ang bawat isa ay magkaroon ng matagumpay, successful na buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Gayon din po, lumalapit kami upang ipanalangin ang mga maliliit na entrepreneur, maliliit na business. Nawa po, bigyan mo sila ng karunungan upang maitatag at patuloy itong lumago at magkaroon ng opportunity ang bawat Pilipino sa pagtatrabaho. Kaya nga, Ama, pangunahan mo po ang aming bansa simula sa barangay, mayor, congressman, governor, senator, at vice president namin, Panginoon. Muli po, talaga namin ang aming bansang Pilipinas at ang bawat naglilingkod at ang bawat taong naghahanap ng trabaho. Ikaw po, Panginoon, ay magpala at kumilos at pagpalain ng bansang Pilipinas sapagkat kami na iyong mga anak ay kumikilala sa iyong kapangyarihan, sa iyong presensya at sa iyong mga pangako. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po tayo na manatili sa espiritu po ng pananalangin at ngayon naman po ating pong idulog ang ating pong agriculture and local industries. Amang banal na dakila at makapangyarihan po sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos na hindi nagpapabaya sa inyong mga anak. Kayo po ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo po ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng yaman, maging ang kalikasan ng aming pong bansa. Kaya niyo po, Panginoon, na idulog po namin sa inyo ang aming pong agrikultura at mga lokal na industriya. Dalangin namin, God, na sa inyo pong mga kamay ay tulungan niyo po ang aming mga manggagawa na sa kanila pong pagpapaunlad ng aming pong agrikultura ay magkaroon po, Panginoon, ng magandang bunga, especially, Lord, sa mga harvest at yung aming pong mga magsasaka na nagbibigay po ng kanilang buhay at sakripisyo upang mapaunlad po ang aming pong lokal na industries. Lord, dalangin namin, God, na magkaroon po ng isang akma at tamang pagpipresyo at ganoon din, Panginoon, ang sustainability po at improvement pagdating po sa usaping agrikultura. Dalangin namin ang anumang ahensya na meron pong kinalalaman dito. Bigyan niyo po sila ng karunungan, bigyan niyo po sila ng kaalaman. Kaya niyo, Panginoon, na sa inyong pong gabay, sa inyong pong karunungan ay makadiscover po ng mga makamodernong pamamaraan upang sa ganon, Panginoon, ay matugunan din po ang pangangailangan po ng aming pong bansa. Dalangin din namin, God, na kayo po ang patuloy din na magpagunlad ng aming pong kalakalan sa loob at labas ng aming pong bansa. Dalangin namin, God, na sa inyo pong tulong ay magkaroon po ng isang tamang benepisyo at polisiya sa usapin po ng pangangalakal sa loob at labas ng aming bansa. Dalangin din namin, God, ang inyo pong proteksyon sa mga lokal na kabuhayan ng aming pong mga kababayan. Dalangin namin, God, na patuloy niyo pong kahabagan ng aming pong bansa. Dalangin namin, God, na sa inyo pong tulong ay marami pong mga opportunity o marami pong mga businesses, Panginoon, ang umunlad, Panginoon, dahil alam namin na kayo po ang Diyos na pinagmumulan ng talento. Lord, pagpalain niyo po ang aming bansang Pilipinas. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa tulong po ng agrikultura at lokal na mga trabaho ay dalangin namin, God, na mapaunlad po ito at mapagpalag po ninyo. Maraming salamat po, Panginoon, at umaasa po kami na lahat ng ito ay nakarating po sa inyong trono. Purihin po kayo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang aming ari-arian ng tama. Inspire our giving with the spirit of true generosity, Panginoon. Patuloy mo kaming ihanda na makipag-transaksyon ng tama at may pagkakaintindi na ikaw ang Diyos na buhay, na ikaw ang naglilikha ng lahat. Nilalapit din namin, Panginoon, ang aming mga leaders, Panginoon, na may isang tabi ang pansariling kapakanan, Panginoon, maituwid ang mga dapat na ituwid, Panginoon, sapagkat, Lord, hindi iunlad ang aming bansa kung puno-puno ng kurakot sa buhay, Panginoon. Inilalapit po namin ang bawat
namumuno ng aming bansa ay magkaroon ng tapat at maayos na pamumuno. Bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, na ikaw lamang ang aming tukuyin, Panginoon, sa lahat ng bagay. Ikaw ang aming maitaas, Panginoon. Tulungan mo kami at turuan. Bigyan mo kami ng wisdom about financial management, Panginoon, na ayusin ang pamamahala ng pananalapi, lalong-lalo na ang aming bansa, Panginoon. Lord, maraming nasasayang, maraming kung saan napupunta, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga leaders, Panginoon. Ituro mo sa kanila ang tamang daan. Lord, siyasatin mo ang kanilang puso, hindi ang kanilang mga pansariling kapakanan, Panginoon. Hindi kami lalago kung ito ay aming mapapabayaan. Nilalapit din namin, Panginoon, ang innovation and technology, Panginoon. Lord, ikaw po ang creator, ikaw po ang innovator, Panginoon. At sa mga technology na ito, magamit namin ang tama, magamit namin ang maayos upang kami makipaglabanan ng tamang level playing field, Panginoon, patas at kapakipakinabang sa bawat isa. Nilalapit din namin, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng talino, ng skill sa amin, na gumanda ang aming ekonomiya, Panginoon, sa pamamagitan ng tapat na pamamahala. Sa iyo namin, Ama, ibinabalik ang papurit pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Panalangin natin ang patakaran ng gobyerno, pamumuno, matalinong desisyon, pang-ekonomiya at mabuting pamamahala, katarungan pang-ekonomiya, pagbawas ng kahirapan at makatarungang pamamahagi ng yaman. Tayo po'y manalangin. Panginoon, lumalapit ako sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat sa paggalang sa iyong kapangyarihan sa lahat ng bagay. Nialay ko sa iyo ang mga leader at mga politiko na gumagabay sa aming mga bansa at komunidad. Kinikilala ko na ikaw ang pinagmumula ng lahat ng katarungan at gabay at inihiling ko ang iyong banal na pag-interbensyon sa kanilang mga desisyon. Panginoon, dalangin ko ang mga nasa posisyon ng pamumuno na punan mo sila ng karunungan, malasakit, pagpapakumbaba. Naway hanapin nila ang iyong patnubay sa bawat desisyon, malaki man o maliit. Inihiling ko na maglingkod sila ng may integridad sa katarungan na inuuna ang kapakanan ng lahat ng tao, lalo na ang mga mahirap at marginalized. Ako ay nananalangin para sa mga patakarang humuhubog sa aming lipunan, na sana'y magtaguyod ng kapayapaan, katarungan, pagkakapantay-pantay, naway ang mga batas na itinutupad ay makatarungan at magsilbi sa kapakanan ng napakarami. Tinitiyak na ang bawat mamamayan ay kinatrato ng may dignidad at paggalang, naway magdala ng mga patakarang ito ng pagkakaisa sa aming bansa at pagsulong ng mga positibong relasyon sa mga karatig bansa. Panginoon, bigyan mo ng karunungan ang mga tagapayo ng aming mga leader. Punuin mo sila ng pananaw at pag-unawa at naway magbigay sila ng payo na ayon sa iyong katotohanan at katwiran. Dinadalangin ang mga desisyon na ginagawa sa mga silid ng pulong parlamento at mga konseho ay sumasalamin sa iyong kalooban at mahangarin ng iyong makatarungang lipunan. Ako ay nagtitiwala sa iyong perpektong plano. Hinihiling ko na patuloy mong gabayan ang aming bansa patungo sa kapayapaan, kasaganaan at mabuting pamamahala. Naway ang iyong kamay ng proteksyon ay suwa sa aming leader at nawa palagi nilang alalahanin na sila ay mananagot sa iyo. Lumalapit din ako sa iyo ngayon ng may mabigat na puso. Kinikilala ang malalim, hindi pagkapantay-pantay at pagsubok na hinaharap ng marami sa iyong mga anak. Panginoon, tinawag mo kami upang magmahalan at maghanap ng katarungan para sa mga inaapi. Dinadalangin ko ang mga taong dumaranas ng kahirapan, paghihirap, pasakit, hinihiling ko ang iyong interbensyon sa kanilang buhay. Panginoon, dalangin ko ang mga puso ng mga mayayaman na sana'y magbago, naway kanilang makilala ang kanilang responsibilidad na magbahagi at maglingkod sa mga mahihirap, magbigay ng mga yaman, oras at pagmamahal. Naway maging batayan ng ating pandaigdigang lipunan ang pagiging mapagbigay habang sama-sama nating nililikha ang isang mundong walang sinumang ang iiwan. Ako ay nagtitiwala sa iyong kapangyarihan upang magdulot ng pagbabago at ako ay naniniwala sa iyo na ang lahat ng bagay ay posible. Naway maghari ang iyong katarungan at iyong pagmamahal ang magtulak sa daan upang magdala ng tulong
at pag-asa sa pinakamahina sa atin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Our announcements, our daily online convergence is happening within 40 days. You may join every 6 a.m. convergence on the FB page of BCEC or the 8 p.m. convergence on the FB page of 702 DZAS. We are encouraging participants to invite family and friends to join daily and to take a photo of them watching the daily convergence. You may share your photos on the FB page of PCEC and post on their social so that more will pray for the nation. We invite and encourage everyone to form their own on-site prayer and fasting gathering on the culmination date that will happen on February 28. If you are from Metro Manila, a prayer gathering will happen at Green Hills Christian Fellowship from 9 to 12 noon to celebrate the end of our 40 days of prayer and fasting for the Philippines. May we all be an answer to our prayer for this nation. May the healing of our land begin with us. God bless the Philippines. Dinggin mo ang dasal ng bayan